Narito na ang PTV Balita ngayon. Sinagot ng Malacanang ang hirit ni Vice President Sara Duterte na anggarang solusyon sa halip na hintayin pa ang investigasyon ng ICI sa mga maanumalyang flood control projects. Giit ng Malacanang, tila hindi batid ng Vice Presidente ang ginagawang aksyon ng Pangulo para mapanagot ang mga nasa likod ng anomalya. Matatanda ang una ng inilunsad ni Pangulong Marcos ang sumbong sa Pangulo website para mabilis na mai-report at maimbestigahan ang mga sinasabing ghost projects. Dagdag pa ng Malacanang, iginagalang ng Pangulo ang due process. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. Nadiskubre ng NBI na 7 hanggang 8 sa top 15 contractors ang nandadaya sa ilang bidding para makuha ang proyekto. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sumasali ang mga sinasabing iba't ibang contractor sa isang bidding kahit iisa o magkakapareho ang Board of Director o may-ari. Ilan anya ito sa mga proyekto sa Mindoro at Bulacan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa DOJ, Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council para sa pagsasampa ng kaso. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.